kaibigan na tapos mga kakilala na nagreklamo din na pag malaking tao ay parang okay lang pero silang maliliit sila ang talagang grabe ang mga bylaws, di ba friend, yung mga babayaran mo yung ano talagang sabi niya yun ang mga ano din niya sa tanong kahapon, pinaliwanag din niya. Pero alam mo, nakita ko sa katauhan ni Colonel Edgardo Waikoko, ng ating bagong commanding officer ng ating CHPG. Mukhang mabait siya. Pero makikita mo sa kanya na meron siyang political will na talaga pong i-implement yung mawala sa pananaw ng tao yung cotton caps. Kasi sila talaga sila ngayon ang napapakinggan ng mga tao na ito dahil lang sa talaga merong nahuli sa Digos yata nangyari yun Sa Digos talaga nakunan talaga ng kamera at napakarami pang mga pichi-pichi na merong tig 20 pesos, 50 pesos na nasa loob ng kanilang sasakyan, di ba? Yun pa lang nangyayari pagka mahuli ang isang driver, basta na lamang maghuhulog siya ng pera sa ground. And then, somebody may pupulot dyan. Pati ngayon, inaresto yung tao na nangpupulot ng mga pera na yun na tinatapon para hindi mahalata, tinatapon ito ng mga driver. Pero ayaw na talaga niya ng ganitong sistema. In fact, sabi niya, magkakaroon siya ng reshuffling pero hindi pa ngayon. Pagkaaralan po niyang maigi kung ano at paano ang mapaplano mabuti kung ano ang nararapat gawin sa mga nagkakasala at sa mga, pero kailangan namin due process of law sa mga nagkakasala at sa kayo namang kailangan na ma-promote. Di ba, Neng? Kaya nga, sa kahapon, no, kuha namin kahapon, so panoorin po ninyo ang aming kuha kahapon. Panoorin po ninyo at maghanap buhay din tayo. Ikaw ba ang susunod na maswerte? Sa instant premio sa resibo, malay mo! Parami na ng parami ang swinerte! Nanalo ako last year. Nagkapuhunan ako para sa sarili kong negosyo. Dahil sa PSR, marami nang natupad na pangarap. Swinerte, magkakotse! Ngayon, sali pa rin ako ng sali. Mali mo. Tuloy-tuloy din ang pamimigay ng cash prizes at load. Text lang ng text sa instant premio sa resibo. Malay mo, swerte mo na! Talagang matanda yung bumper, ilagay sa TODL for inspection. Late kasi kailangan ma-detach siya. Hindi mo confiscate siya, he should be informed. Kasi i-require namin ang inspection because these are not impoundable violations. You cannot impound. But the only way to correct is to put the violation and it's na talaga doon. Bumper, no? Sort of covering the plate. So, doon, may cue agad ang hearing officer to inspect the vehicle so that necessary corrections will be made. Papatanggal namin ng bumper, ipatanggal namin ng smoke glass. So yun yun na, firmly legible, entirely visible, and always legible. Okay? So, sticker. Placement of the windshield validating sticker. The windshield validating right under the windshield. All other stickers found on the windshield of the vehicle shall be removed to avoid any obstruction of view of the driver. Hindi lang din sa windshield, even sa plaka, no? Tanan itong mga dagang stickers dito, dapat tanggalin. It should be saan kasi nakalagay yung mga stickers. Tendency is, if you have a plate, say, LCE, nilagay yung sticker mo doon sa baba ng E, that becomes what? LCF. So, pag may hit and run case, paano mo nga na-identify LCF yung pala LCE? Because of these stickers, naiba yung plaka. We can charge them for tampered license plate. But, kasi ang tagal na natin nag-warn, no? So, talagang hindi na ngayon.
know this. Pag nanghuli tayo, kung gusto nyo talaga mag-warden, bubog na ng violation ng driver, kung marami na kayo nakitang violation, ayaw nyo na idagdag yung sa dami ng stickers, just advise. Bigyan nyo isa yung kami kayo hindi. Wala na. Hindi kayo, system. Okay? So, hindi na namin pwede sabihin na i-charge mo yan, i-charge mo. It's your call if you want to warn. Pero see to it, natanggal yung mga stickers na necessary. Okay? So, klaro tayo sa stickers at plates, ha? But actually, yun ang tinatawag doon niya na as tampered, improper. Yan ang tayo improper placement. Ayun, kasi ito na lang natututukan, ha? Sticker ng eskwelahan. So, tanongin mo na, there's still that visible violation, bakit mo pinara? And then, sa pagtingin mo sa sasakyan, may dagdag ka pa. Okay, ha? Kaya baka yun na lang lahat ang makita namin sa TOP ninyo. Why not? Oh, yes. Oh. Oh. Oo naman. Kaya lang kasi naging moving violation mo muna yun. Pwede din, kasi naging moving violation is cellphone. Pero yun na nga, you can check all other, no? Pwede ka kasi may makita, like hindi nag-seatbelt or may changes doon. Kasi the moment you appreciate papers, license and registration, marami ka na makikita. Kailangan pa ba natin i-review ulit ang license and registration? Ha? Expert na ba mo mag-appreciate? Eh, if you have time, balikan natin ulit, ha? But ito kasi yung mga batas na we dapat natin may action na tayo. Okay. Actually, there is a memo back in 1999, no? During the time of, sino ba itong aming asset na ito si GC? Si Aztec Kalima, meron talagang memo on the restricting glare dazzle on public highways. Ano yun? Sige, next atin. Okay? Sinasabi ng MC, no motor vehicle whose front and rear body component, parts, accessories are chrome, nickel-plated, or made of stainless steel with glossy, mirror, brilliant, shiny, honor-type finish. No? So, bawal na. Kadang naman stainless steel, bawal din na siya. Sa honor type, sa Jeep or AUVs, or sporting dazzling headlights, broken taillight lens, unauthorized rear side spot white or neon lights of any color except white rear plate and backup light. So, item A, no motor vehicle, either front or rear, body component or parts or accessories are chrome, nickel, plated, or made of stainless steel. So, bawal siya. Okay, there are cases like stainless steel daghan. Umiiyak lang din yung nahuhuli natin kasi LTO hinuhuli yan. Dahil nung nirehistro nila, tinanggap din ng LTO na ano to, stainless steel. So, cases like this, just put that on your TOP. We will subject it for inspection. Kung makita namin talagang error ng LTO, we just have to just correct, no? The papers or the registration. Pero sa tingin ninyo mga glaring, kasi ito na yung sila nakaka-obstruct, no? Sinasabi, restricting use of these lights kasi nakaka-glare. Once matamaan niya ng sun, ang epekto niyan, very shiny, no? Silaw kayo, provided it can be on a perforated form. Tourist transport, GT Express, transport hire, and school services should not be allowed. Okay? Transit acts shall not constitute traffic hazard, nor compromise the safety, comfort, and convenience of passengers, in particular, in public and in general. Let's go back. So, ibig sabihin, okay lang may advertisement. May makita kayo doon sa mga taxi, yung mga issue, or doon sa mga buses, pero very clearly to take note of this, ha? Only those buses, no, body ng bus. Tingnan nyo during the election, sa body ng mga bus, yung mga mukha ng mga presidential candidate. Hardware, ang mga gamit na ipalit sa usaka, taliya, padulong dito sa iyang balay. I-deliver. Pero the moment na naging delivery receipt, pasabot ang iyang truck, giulang.
You know how to appreciate that already, but always take note of that. Okay?